kalokohan na scheme na ito, mahirap to. Posibleng nangyayari yan sa ibang lugar. Kaya nga po pansamantalang trabaho na programa ng DOLE para bigyan ng trabaho yung mga nawalan ng trabaho. Pero huwag gamitin sa kalokohan, no? Kalokohan. Matigil ito. Tigil ito. Yes, thank you, Senator. Managot. Managot. Managot ang dapat. Managot ang dapat managot. At dapat po nakikiusap ako sa DSWD sa Is that you have presented or given to the chairman is pwede kang makasuhan doon, ha? Sa ano, and then sabi na nga malakas Just, na loob mo na. just address Yes, your, all your to statements to the chairman. sabi ni chairman na pwede kang makasuhan doon. Sel, gusto mong ilinabas mo sa sarili mo eh. We really established that there is a syndicate, okay, operating. We should be thankful to you. Instead na sabihan natin siya na he will face charges kasi baka yung ano niya yung willingness niya to fight bababa pag inasabi natin pwede siyang kasuhan eh. So Ang araw at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. Ayuda scam sa Davao del Norte ay patuloy po na inimbestigahan ngayon sa Senado at ayon kay Senator Bongo, hindi lang dapat masolusyonan ito, kundi dapat mapanagot ang mastermind. Paano po mapanagot ang mastermind, mga kababayan po natin, kung napakalakas umano ang kanilang pamilya ng politika? At ang nagbulgar na si Gobernador Jubahib ay ngayon suspindido. Ang isa sa tinuturong rason kung bakit ito nasuspinde, ito umano ang pagbulgar niya ng iba't ibang anomalya kung saan kumikita umano ang ilang local politics at ang pamilya ni Vice Governor Oy-Oy. At sa pagkakataong ito sa ating video ngayon ay nagsalita po ang witness na umano'y tauhan nga po ni Vice Governor at nagpapakita ito ng iba't ibang ID kung saan ito pong mga ID umano, mga kababayan, ay ginagamit niya umano sa pagki-claim ng iba't ibang pera ng beneficiaries. So ibig sabihin, bogus po yung mga beneficiaries. Iisang tao lamang ang nag-claim and behalf umano nitong mga tauhan ni Vice Governor. Nako po, nanggigigil na itong si Senator Bato de la Rosa. Yung ano po, yung sa pagkakaalam ko po, narinig ko po na nagbigay ka daw po ng ng slots po sa GIP. May mga ano po ako, may mga screenshots din po ako sa GIP. Then yung November 13 po orientation, pagkatapos po ng orientation po ng November 13, 2021 po. Wait lang po. November 13 po, 2021 orientation, and then marami pong beneficiary, I think more than 500 or 200 beneficiaries. Sa pagkakaalam ko po, 200 po lahat, 200 lahat po yon. And then, pagkatapos po ng orientation po, may yung naganap na orientation po, November 13, may screenshots din po, may mga pictures din po na may mga pictures din po na nandun si Ma'am Fair. Yung naganap po na orientation sa lugar po ng sa Tagum City, headquarters po namin sa Kakatcho. Hindi ko po yung identify yung lugar, pero kung sa Kakatcho siya nga sa Kakatcho at bang sa Kakatcho na may bago di naman ako ang headquarters, sa kaduhan na mga headquarters, kaya ang first na mga headquarters is Alabama. Ang Alabama po, ang nag-own po ng Alabama, I think ang family po na sa uni, ito po ang una na mga headquarters, ito may nagamiting, and then napot may kaduha nga meron din kaming pangalawang headquarters doon sa sa Kakatcho po, yung second floor na building po. Doon po naganap yung orientation po. Pagkatapos ng orientation po, marami pong akong screenshots dyan. Mr. Chair, can I Yes, comment? yes. Dali cut ka muna. I'm sorry, but during that period, I am not yet a public official. Anong year yan? 2021. Yes po. 2021. Yes, pa. Opo. And Mr. Chair, we will just look into that matter separately. We will investigate it. Sige. Hingi lang po kami na Ay, po ako, Mr. Chair, dahil anomaly po ito. Ito po, kolektor ng
GIP program na yung beneficiary nakapangalan yung apelyido, mukha po nila ang ilagay sa ID, sila po ang mag-withdraw sa Western Union, Palawan at saka sa Western po and Cebuana po. No Palawas. Western and Cebuana. Western at Cebuana. Sila taga-kolekta, abot sila ng Digos para magkolekta, Mr. Chair, para makuha yung mga sweldo ng GIP na binigay sa DOLE, pero silang taga-kolekta. GIP. Yes po. Ano yung GIP? Yung GIP po yung Government Internship Program. internship program. Apo. Under DOLE. DOLE. Yes po. Meron ba tayong Sir, excuse me, under your funds po. Yes po, wait lang po sir ha. Nagulat si Bato kasi under daw sa kanyang funds. Yung sa pagkakaalam ko sir, kasi kami ni Ma'am Fair, 24/7 po kami, kasi kami magkasama. Kasama kami, isang bubong kami nakatira. And then, every time magtawag si Sir Oyo po, maririnig ko po. Pero, hindi niyo po alam yung scheme na ginawa namin. Kasi po, tatapusin ko muna yung naganap ng orientation sa November 13. Pag-naman sa So mga kababayan po natin, this is well organized mga kababayan na isang scam. Kasi imagine mo, nakakapag-create sila ng iba't ibang IDs at nakakapag-claim sila under sa isang pangalan, pero iba't ibang IDs po mga kababayan po natin. So napakalawak na at napakatagal na pala itong kanilang ginagawang scamming. Ngunit ngayon lang po ito nabunyag dahil nga nagkabulilyaso, dahil hindi nabibigay ng maayos ang pera at napakalaki po ang kanilang binabawas. So kawawa ang mahirap kasi lalong naghihirap, samantala silang mayamang politiko ay lalong yumayaman. So tapos gagamitin nila for election ang itong pera na ito. Ipamumudmud nila galing din pala doon sa mga beneficiaries ng DSWD. Kumbaga, kumukuha sila ng fund para sa mga election, galing din pala sa pera ng ating gobyerno. Wow. Grabe. Tapos ng orientation po, nagkanda kami ng 10 beneficiaries, which is ako, then siya. Marami kami nun, sir. Pagkatapos 10 beneficiaries po, i-escortan po namin papunta ng Western Union. Yung yung 10 beneficiaries po na yon, magre-remit po sa akin. Na-orient na po sila nang matatanggap nila 12,672. Then ang i-remit nila sa amin, ang kukunin lang nila 3,000. 3,000 po. 3,000 po na yung matitira sa kanila. Then the rest po sa amin na po. Kami yung bibigyan nila sa 10 po na 10 in the morning po and then 10 po sa hapon po. 20% po yung na escortan ko po papunta sa Western Union. And then po umabot po yung pera na hawakan ko 193,440 in that day po. Tapos, ano ginawa? Kasi po, yung pag-escort po namin, doon po sa sasakyan si Ma'am Fair Sunga, and then yung driver po namin, naka-standby lang po siya. Then after po, pag mag-collect po yung pera po, pagbigay sa amin, pagbigay sa akin, nakasakay na po sila sa van, then diretso na po ako remit kay Ma'am Fair po, Ma'am Fair Sunga. Wala kay bahin. Wala po. Remit mo lahat? Yes po, lahat po. Kasi staff po kasi ako nila dati. During campaign period po nila. Hindi ka nagtatanong, bakit ganitong style nito? Mukhang Hindi po ako natatanong kasi kaso tayo nito, magka-problema tayo nito. Hindi mo naisip mo? wala kasi akong sir, kasi staff lang po din ako, yun lang po yung instruction. So no further na, hindi na po ako maghahanap ng mag-question sa kanila kasi kung ano yung instruction nila, yun din po yung susundin ko. And then po, marami pong Alam mo, So, obviously po, Senator Bato de la Rosa, hindi talaga ito magtatanong o hindi niya na questionin kung bakit ganito yung paraan na ginagawa ng kanyang amo. Kasi nakikinabang siya, sumasahod siya, baka binibigyan pa siya ng incentives or extra payment dahil sa kanyang ginagawang scamming. So talagang hindi na siya magtatanong. So ngayon lang ito na bulgar kasi baka nagkaunsihan o baka hindi na ito binigyan ng
trabaho. So yan ang nakikita ko dyan, yan ang personal kong opinion kung bakit ngayon nagsalita na ito. So dati hindi talaga magsalita yan, nakikinabang siya trabahante siya sumasahod siya dahil sa kanilang ginagawang scamming. Granting na totoo yung pinagsasabi mo. Yes po. Hindi, wait. Napakalaking scam ito ha. Napakalaking scam at kung totoo yung sinasabi mo, most likely ikaw may sama ka pang pila ng kaso dahil you are part of the scam. You are part of the scheme. Yes po. Ikaw nangungulekta, inamin mo, di ba? So pwede ka magkakaso nito. But then again, sinasabi mo ngayon yan, wala kang takot na magsabi na yan ay totoo. Yes po. Sigurado kang totoo yan Yes sinasabi po, mo. 100% po. Kasama po namin siya nung naganap nung November 13 po orientation. Kasama po kami. Staff po kami dati. Po. Magkasama kami during election campaign. Then during campaign, then yung pagkapanalo po nila. So anong threat na natanggap mo? Anong threat na Same natanggap lang po din sa kanya. yung sa kanya? Apo, Kaya same lang po. lumabas, takot ka na rin. Yes, Dahil sir. tinex siya. Kasi po marami kasi talaga kaming alam po, hindi lang po yung natapos doon na sa mag-collect yung escorta namin na 20 people in one day. Hindi lang po doon kasi may lumabas po na mga issue na marami pong nagalit doon, mga GIP beneficiaries na bakit ganito, bakit ganyan, kasi 3,000. Alam ko tong GIP, nag-work na ako sa GIP dati na ganyan. Kaya na-stop po yun. Wala na pong nag-claim. So, dumating sa point po na ito na po yung mas malala. Tas sobrang tawag nito. Takot po kaming tawag nito mahadlok ni kanang mo kuan sa yang sugo kay mao man need din po namin ng pera. Sa nangyari po noon yung bagong bagong scheme, yung mga yung mga bahaw po, yung hindi po na-claim, kami po yung magki-claim po. Okay, thank you. I would like to acknowledge that the arrival of Senator Coco Pimentel, the minority leader. Thank you, minority leader, for joining us here. So, Uh, I would like to get your reaction, Vice Gov Oyo. yes, You want to say something? sir, as to the allegation of the previous speaker, I will take note of it, although he is not part of my staff. I don't know him. I forgot already his name. So I will just take note and I will make a separate investigation. But as to the allegations with regards to the 2020-21, again, I reiterate, I'm not yet a public official at the time. I'm not yet a public official at that time. Okay, thank you for that. But then again, you confirm na yung meron taong Jerome, yung nag-take sa kanya? Sir, I don't confirm. I will not confirm, sir. It's because it's only Jerome. Jerome. And pwede naman kasi, sir, gawan-gawan ng... Kaya akin lang dito is to allay fears. Yes. So, Yes, wala I will. kang Jerome na tao. Sir, to allay fears, wala akong Jerome na tao, wala din akong in-instructionan whatsoever. Very good. Yes, Gusto ko sir. lang maklaro kasi. And I will- Kaya nga ito sila naglabasan dahil natakot sila. Yes, sir. They fear for their lives. And Kaya actually, that, bigyan natin sila ng assurance na ikaw, wala kang ill motive na ano kung may mangyari sa kanila. Klaruin natin for the record. yes, sir. Wala kang intention. Of course, sir. Of course. Wala talaga. We will have a separate investigation, sir, sa Vice Governor's office, Okay. and we will take into consideration all their allegations, sir. Thank you. Thank you for that. Thank you. Pwede po ba kung So obviously mga kababayan po natin, kung tauhan man ni Vice Gov, talagang hindi niya aaminin dahil tagilid siya kung aaminin niya dahil may lumalabas na pananakot sa mga witnesses po na nagsalita ngayon sa Senado. So palagay ko dito mga kababayan po natin, kailangan talagang mag-request itong Senator Bato ng seguridad para dito sa mga witnesses. Dahil kagaya ng kanyang sinasabi po mga kababayan po natin, ito po ay napakalaking well-organized syndicate na ang kanilang target ay mga beneficiaries ng DOLE at ng DSWD. At hindi to sila kayang proteksyonan ni Vice Governor. Ngayon nga, suspendido na itong Vice Governor. Ang tanong,
kaya niya bang proteksyonan itong mga nag-witness? Siya nga hindi niya naproteksyonan ang kanyang sarili sa pagka-suspende. Lusin ko muna yung ano ko po. Yes, go ahead. And then po, yung nangyari po yun, yung mga hindi po na ang claim na GIP, masok na po yung bagong scheme ni Ma'am. Utos din po yun daw ni Sir Oyo, galing po kay Ma'am Fair. Sabi ni Ma'am Fair sa amin na kami na po yung mag-claim sa Western kasi may mga IDs po kasi na binigay ang Dole, which is nandyan po yung sa nandyan po lahat sa affidavit ko po. And then, kasi sa Tagum po kasi, stricto po yung Western. Hindi po sila tatanggap ng Dole ID lang. So dapat may kasamang valid ID, government ID. So yung ginawa po namin, pumunta po kami ng Davao, Nabunturan, marami pong Davao, doon po, para ma-claim lang po yung may mga ID din po may mga ID ako na yung isang mukha ako pero iba-ibang pangalan po. Marami po, nandito po lahat yung po. Then, para ma-claim lang po yun. Bigyan mo sa akin yung picture mo. Nandun po sa affidavit ko. Saan yung pinabit mo? Sige, present. Merong Israel Rakasa Ledesma, merong Criselito Formentera, merong Rick Vincent Remitar Alcuntin, merong Nikki Haiko Pinlac, merong Crisolito Sunsas Formentera, merong Fernando Villones, merong Juanario Perez Hangad, merong Prince J. Labnao, merong Noe Cabero Enerio. Kilala mo itong mga tao na ito? Hindi po. Saan mo ito nagamit? Nag-claim po kami sa Western po. Saan? Anong programa ng GIP po. anong GIP? Government. Dole po yun. Dole, hindi DSWD yun. Magkano na claim mo? Hindi ko po may estimated po ako dito. Yung every transaction po, wait lang po sir. Kaya po nagawa namin yan sir kasi may transaction po si Ma'am Fair sa amin na per ID 1,000. Kasi kami naman po, need po namin ng hindi naman po kalakihan yung sweldo namin. 1,000? Yes po, per ID. Per ID. Per ID. Naka-claim ka Yes ng po, pag na-claim po namin. claim mo, may 1,000 ka. Apo. Sometimes po, kasi may mga tendency po na sobrang stricto ng Western. Then, yung name po na yun, nag-claim na pala doon, then same name, same age. So, pag ang nangyari po ganun, Ito yung trabaho na pansamantalang trabaho? yes po. So ikaw nag-claim nito lahat? Yes po. Actually, kasama siya po. Lahat po kami ng staff niya. Pero ako lang po yung Sino nagturo sa iyo ng scheme na ito? si Ma'am Ferso nga po. Sino yun saan siya ngayon? Staff po siya ni Sir Di Carlo po. Instructed daw po siya ni Sir Di Carlo. Sabi ni Sir Di Carlo sa kanya, then Ipatawag rin natin yung Yes, sir. dito. Yes, Comsec, take note. Next hearing, you invite Dole National Office and Dole Region 11 at saka yung provincial officer nila ng Dole ng Davao del Norte. Kasama na yung Pierre Sunga. Imbitahan mo. Mr. Chair, Yes, right. Vice Go. just comment, is that the same payout that happened 2020-21? Saan mo ito nagawa? Saan ito? Saan mo ito nagamit? 2021? Because I 2021? was not yet a public official at that time, Mr. Chair. Nalaya? Yes po. during campaign mo po, sabi po ni Ma'am Fair, You address it to me. You Yes, don't address it. during campaign period niya, During campaign period niya. 2021. Yes po. So, kandidato pa siya, hindi pa siya, Hindi pa siya nananalo po. hindi pa nanalo. Kandidato pa po siya. Okay, Mr. Chair, I categorically deny all the allegations being said. I am not yet a public official at that time, and how can I have access to all those funds? Paano siya nakapag-access nga nung funds na yun na hindi pa man siya elected? Hindi ko po masabi kasi Okay. hindi ko po masagot. Ang makakasagot yan yung Dole. Yan. Dole. Yung in charge ng program. Halimbawa, dito sa AIX, ang in charge itong crisis intervention. So, dapat sagutin ng Correct. Dole yan. At bakit nila inalaw? Kaya nga, dinadaan sa Western Union Yes, para po. ma-claim talaga mismo ng beneficiary, di ba? Pero with this scheme, ito, kalokohan to, Mahirap tong
Kung nangyayari yan dyan sa Davao del Norte, posibleng nangyayari rin yan sa ibang Yung lugar. time na po yan yun, Sure ball yan, hindi lang po yan sa Davnor. So kahit saan siguro na parte ng ating bansa nangyayari. Ito kasi nagkalaglagan, nagsalita yung mga tauhan. Sa ibang lugar siguro hindi pa. Pero I think narinig ko na yung sa San Juan po, mayroon yun sa naging privilege po ni Senator Ejercito. So yun ang kanyang naging privilege na umano'y nagkaroon din ng ayuda scam dyan sa kanilang bayan, which is ang involved naman ay si Mayor Zamora. So ibig sabihin marami po talaga mga kabayan po natin. Kaya sa comment section may nabanggit din doon na nasa Iloilo, sa parting ilang lugar sa Visayas. So ganoon din po na binabawasan ang kanilang nakukuhang pera mula sa DSWD. hindi pa po siya nananalo pero vice governor po yung father niya po. Sa current mayor po namin sa So may connection. Vice Gov yung tatay niya Tagum City, Mayor Ray Tioy po. Vice Governor. Anyway, importante rito, masagot ng Dole kung bakit nila hinayaan na maka-claim ng multiple, iba-ibang pangalan, tapos isang Hindi naman. naluloko eh. Hindi naman kasi Western Union ang karap na, hindi na Dole. Kaya nga, Western Union ang kiniklaim yan. So, as far as Western Union is concerned, may ID, may mukha, may pangalan, i-release talaga nila yan. kaya nga po, dinadaan sa Western Union para makarating talaga dun sa beneficiary. Pero with this kalukuhan na scheme na ito, mahirap to. Posibleng nangyayari yan sa ibang lugar. Kaya nga po, pansamantalang trabaho na programa ng DOLE para bigyan ng trabaho yung mga nawalan ng trabaho. Pero huwag gamitin sa kalukuhan, no? Kalukuhan to. Sayang ang pera ng gobyerno dito. So, wag mo na itong kunin ha. We will make this as exhibit A of this committee in this particular investigation. Ha? Amin na ito. Hawakan naman ito. Kumsek, Sir, pero sigurado ka ha, hindi mo ito minamanufacture Hindi para po. siraan si Vice Governor. Ha? Hindi po. Wala ha? 100% po. Chairman, sir. Mr. Chair, Yes, Mr. Chair, Yes, sir. may I ask for a copy also of the affidavits by the two yes. witnesses so that we could also answer properly the Yes. allegations? Please give Vice Governor Oyoy copy of the affidavit. Kumsek, Mr. Chair, yes, Mr. Chair, if I may lang po, no, gusto ko lang, sorry, General, Senator Coco. Sa pagdidinig na ito, hindi lang ako bumababa talaga ako, nakikita ko yung mga mahirap nating kababayan, naglilinya, umaga hanggang hapon, makuha lang yung 3,000 nila, pagsunog, 5,000, yung iba 2,000. In fact, nag-contribute lahat para matulungan yung mga kababayan natin. Pero sa walang politika, wala tayong, in fairness kay Vice Governor Uy, hindi pa siya Vice Governor noong panahon na yon, bigyan natin siya ng tsansang sagutin ito. At alam naman natin na umiinit yung politika sa Davao del Norte. Pero ang importante rito, dapat ma-discover natin dahil hindi lang po sa Davao del Norte maaring mangyari ito. Baka sa ibang lugar, totoo nga merong nagkakaltas. Dapat maimbestigahan. Walang masayang ni piso na pera po ng gobyerno. Kanina, tinignan natin itong pagkakaltas ng, sa beneficiaryo ng 9,000, sinasabi, allegedly 9,000. Ito, panibagong discovery na naman ito, Mr. Chair, Senator Coco, na maring hindi natin napapansin. Ito, programa po ito ng DOLE, pansamantalang trabaho. Inumpisahan po ito noon ni dating Pangulong Duterte, tutad ang tawag nito, pansamantalang trabaho sa mga nawala ng trabaho. Pero ito na didiscover natin na through Western Union, tapos multiple IDs ang ginagamit, makiklaim nila yan. What a waste of public funds. Panluloko po ito. Dapat matigil ito. Tigil ito. yes, thank you, Senator. Managot. Managot ang dapat. Managot ang dapat managot. At dapat po nakikiusap ako sa DSWD sa legal ninyo at sa DOLE. Tingnan nyo ito ng mabuti. Kasuhan nyo, bigyan nyo ng problema yung nanluloko. Kung binibigyan nila ng
problema ang gobyerno. Bigyan nyo sila ng problema. Kasuhan nyo. Make them busy. Send them to jail. Thank you, Senator Bongo. You are raising your hand, Regional Director, PNP. Yes, sir. General Bongo. Senator Ronald Bato de la Rosa, sir, Senator Coco Pimentel, and Senator Christopher Bongo, sir. We are specifically invited here, sir, for the Asuncion issue. But right now, lumabas na marami ng mga issues pala in Davao del Norte. And I am assuring all the witnesses, sir, if I could address the witnesses, that you are being protected. The provincial director is here, Colonel Serrano, and he will be getting all your addresses on what municipalities do you belong. And also CIDG is here. And if I Sana sa DG, sana sa DG. CIDG. You should actively participate in this investigation, ha? You should be the lead agency. Ha? Okay, thank you. Yes, sir. And especially the statements of Ida ba or Ana? Anong real name mo? Charlie. Those IDs that you have presented here given to the chairman is pwede kang makasuhan doon, ha? Sa ano, and then sabi na nga malakas na loob mo na. Just address Yes, your all your to statements to the chairman. Sabi ni chairman na pwede kang makasuhan doon. So, well, andito nga yung si IDG, sir. Pwede rin namin, sir, na hiramin din yung mga ID, sir, for our perusal mamaya para kung ano man. You can receive it from the We can exert- with the proper chain of custody of evidence. Yes, sir. Huh? That we can have an in-depth investigation also on this one. Thank you. You want to say Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, okay. Si Charlie, I think the committee has to thank Charlie. Without advice of assistance of counsel, siya po ay fully nag-cooperate sa ating committee. So if the committee really wants to crack this issue and then expose and destroy that syndicate operating in the province of Davao del Norte and maybe even beyond, we should extend some protection to Charlie. Okay, some assurance na may immunity siya. Unless, may unless to Charlie. Unless sa dulo lalabas na you have been lying all the time. Okay? Pagka ganon, of course, you have to also pay the price of face the music. But, if dahil sa tulong mo, di ba? Unaided by counsel, gusto mong ilinabas mo sa sarili mo eh. We really established that there is a syndicate, okay, operating. We should be thankful to you. Instead na sabihan natin siya na he will face charges kasi baka yung ano niya, yung willingness niya to fight bababa pag inasabi natin pwede siyang kasuhan eh. So at this moment in time, Mr. Chairman, assurance muna siguro that we will extend legislative immunity protection to Charlie. But of course, yun parati naman pasama yun kahit sa court system, gano'n yun eh. Okay? Unless it is proven that at the end that he has been lying all the time to the committee. But if you're sure na you're not lying to us, lakasan mo loob mo. You have the backing and the protection of the committee headed by the best investigator in the Senate and in the country. Kung yung lead mo ay katotohanan, matutumbok po namin yung dulo niyan under the leadership of our chairman. Thank you, Mr. Chairman. So yan po napakaganda po ang mensahe na sinabi ni Senator Coco Pimentel. So pinalakas niya po ang loob nitong si Charlie na naglabas ng mga ebidensya na nagtuturo na si Vice Gov nga umano ang mastermind nitong mga scam na kanyang tinatrabaho. So instead na sabihan nga umano siya na posibleng kakasuhan, ay dapat ay i-assure sa kanya na secured siya at magpapasalamat pa nga umano itong committee ni Senator Bato de la Rosa dahil sinabi niya ang katotohanan at kung katotohanan talaga ang kanyang nilalabas, dapat siya ay proteksyonan at i-encourage pa na lumakas ang kanyang loob. So medyo napahiya ng konti itong si Senator Bato de la Rosa dahil ang sabi niya pwede kang makasuhan. So parang paulit-ulit niya na sinasabi dito kay Charlie, itong witness nga na umano'y baka makakasuhan siya, ganoon din ang sinabi ng PNP. Buti na lang nagsalita itong napakagaling na abogado, itong Senator Coco Pimentel, at in-encourage itong PNP, Senator Bato de la Rosa, ang committee na iangat pa itong si Charlie, tulungan na hindi matakot. Kasi kung kakasuhan ka, baka matakot, i-withdraw niya. So tutulungan siya na ilalabas pa kung ano pa yung hawak niyang ebidensya at magpapatunay na kung sino nga talaga itong
mga master nitong ayuda scam na nangyayari dyan sa Davao del Norte. Nakakatakot, nakakalungkot po, at nakakabuiset, ika nga mga kababayan po natin. Dahil ang mga taong ordinaryo lamang, naghahanap buhay para magkasahod mula sa gobyerno, kasi parang tupad yan pansamantalang trabaho, tapos sawaran ka ng gobyerno, inapupunta pa sa kanila. Tapos humingi ka ng ayuda dahil kailangan mo ng pang tuition, humingi ka ng ayuda dahil mahirap, walang pambili ng bigas, kinakaltasan at napupunta sa kanila. So nakakabuisit po itong mga ganitong klaseng politiko na nakaupo sa kanilang pwesto. Na palagay ko dapat na magising at magiging wise po ang mga butante. So napakalaking tulong talaga nitong social media at dahil nagkaroon na ng mga live coverage patungkol sa mga pagdinig sa Senado at nakapagbigay po tayo ng ating opinion, reaction bilang isang ordinaryong Pilipino na minsan ay hindi may iwasan talaga na magiging biktima ng ganitong klaseng scam. Dahil kapit na lang tayo kaysa hindi ka makatanggap, di bali makatanggap ka ng 1,000 kaysa 0. So yun na lang kasi ang dahilan ng iba. Ay kung magko-complain ka, mabulilyaso ka, magiging panganib pa ang iyong buhay mo at buhay ng iyong pamilya sa maliit lamang na halaga. Kaya madalas ang ating mga kababayan ay nanahimik. Kaya laking pasalamat din ng taga Davao del Norte dahil may isang gobernador humahib na tinutulungan silang makapagsalita at mabigyan ng boses ang ordinaryong Pilipino. Maraming salamat.